Isang napakalakas na hampas ang tumama sa headhug na isinumon ni Lin Tianhao, yumanig ang lupa sa bigat ng bagsik ng atake. Kasabay nito, isa pang headhug ang mabilis na rumagasa patungo kay An Jingyao. Sa mismong sandaling iyon, agad niyang itinaas ang magkabilang kamay at mula sa kanyang mga palad ay sumiklab ang isang matingkad na berdeng aura, mabilis niyang kinast ang isang shield at tuluyang hinarang ang paparating na panganib. Napakunot ang noo ni Lin Tianhao habang pinagmamasdan ang eksena, at sa kanyang isipan ay sumagi ang isang tanong kung isa ba itong defense-type class. Pagkatapos, dahan-dahang isinara ni An Jingyao ang kanyang mga kamay, at sa isang malakas na pagsabog ay sabay na naglaho ang dalawang halimaw na tila nadurog ng kapangyarihan. Matapos iyon, tumalon si An Jingyao pababa at lumapit kay Lin Tianhao. Kalmado at puno ng kumpiyansa habang ipinakikilala ang sarili bilang isang high-grade psychic at may bahid ng panunukso ang kanyang tanong kung ganoon ba siya ka-curious sa kanya. Sa loob-loob ni Lin Tianhao, bumilis ang tibok ng kanyang dibdib habang sumulpot ang isang nakakabahalang isip, naririnig ba niya ang mismong laman ng aking isipan? Habang nakaluhod sa buhangin makikita si Lixui na nawalan ng malay sa pagod habang hawak ni Su Qing, samantalang si Lin Tianhao ay nakatayo sa unahan, tahimik ngunit alerto, ramdam ang bigat ng paparating na panganib. Lumapit si Lucy kay Lin Tianhao at mahinahong nagsalita, alam niyang maraming tanong ang bumabagabag sa kanya, ngunit ipinaalala niyang mas mahalaga sa sandaling iyon ang alisin ang bantang nasa harapan nila. Napakunot ang noo ni Lin Tianhao at napatingin sa paligid, halatang naguguluhan, habang dahan-dahang tumitindi ang tensyon sa hangin. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maramdaman niya ang isang nakakatindig balahibong presensya, hindi maunawaan kung anong uri ng nilalang ang kanilang kahaharapin. Sa di kalayuan, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang anino na may naglalagablab na pulang mga mata, naglalabas ng mabigat at nakakapangilabot na aura na tila dinudurog ang paligid. Kasabay ng malakas na sigaw, tuluyang nagpakita ang halimaw, ang Elite Boar King, na pinalilibutan ng umiikot na enerhiya na malinaw na nagsasabing hindi ito isang ordinaryong kalaban. Biglang lumitaw ang system, Elite Boar King, level 30, Yi, 5,000, attack, 100, agility, 220, defense, 50. Napamura sa loob si Su Qing at si Lixui, habang napagtanto nilang isa itong level 30 elite monster na nangangailangan ng mas mataas na antas upang talunin. Habang papalapit ang halimaw at yumayanig ang lupa sa bawat hakbang nito, mabilis na kumilos si Zhou Sheng, humigpit ang hawak sa kanyang espada habang buong lakas niyang sinalubong ang pag-atake ng Elite Boar King. Nagbanggaan ang talim at ang matitigas na pangil ng halimaw sa isang nakakabinging salpukan. Sa harap niya, umungal ang Boar King, naglalagablab ang pulang mga mata, habang pilit nitong dinudurog ang depensa ni Zhou Sheng gamit ang dambuhalang lakas ng katawan nito. Hindi nag-aksaya ng oras si Lucy, agad siyang tumalon pasulong at sabay pinaputok ang magkabilang baril, sunod-sunod na bala ang bumaon sa makapal na balahibo ng halimaw. Tumama ang mga putok, nagliyab ang mga spark at alikabok, ngunit nanatiling nakatayo ang Boar King na tila hindi gaanong tinatablan ng mga atake. Sa kabilang panig, itinaas ni An Jingyao ang kanyang kamay at muling sumiklab ang kapangyarihan, nag-alab ang enerhiya sa paligid niya bago niya pinakawalan ang isang malakas na atake na sumabog sa katawan ng halimaw. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar, bumalot ang usok at apoy habang napaatras ang Elite Boar King, pansamantalang natabunan ng alikabok ang buong labanan. Habang unti-unting humuhupa ang usok, nakita ni Lin Tianhao at Su Qing ang Boar King na muling lumilitaw, sugatan ngunit buhay pa, at sa harap nila ay malinaw na bumababa lamang ng kaunti ang buhay nito. Sa sandaling iyon ay nagsalita si Su Qing, seryoso at may babala sa tinig, na kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan ay aabutin sila ng 2 oras bago tuluyang mapabagsak ang halimaw. Nanatiling seryoso ang tingin ni Lin Tianhao habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon, hindi pa rin siya makapaniwala sa lakas ng halimaw na kahit ang royal family ay tila hindi kayang harapin. Sa gilid niya, hinal at pawisan si Zhou Sheng, mariing inamin na hindi niya kayang hiwain ang matigas na depensa ng Elite Boar King. Ipinaliwanag ni An Jingyao na malinaw nang walang epekto ang kanilang mga atake, kaya siya ang tinawag nila, umaasang may magagawa siyang paraan kung saan sila nabigo. At ipinaliwanag na para mapatay ang isang defensive type na halimaw tulad nito, iisa lamang ang paraan, kailangang basagin muna ang depensa nito. Sa sandaling iyon, muling sumugod ang Boar King, yumanig ang lupa habang pilit nitong dinudurog ang kanilang linya ng depensa. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lin Tianhao nang tuluyang maunawaan ang sitwasyon,
napagtanto niyang kung makalusot ang kanyang Shadow Army sa loob ng makapal na balat ng halimaw, doon nila ito kayang patayin mula sa loob. Muling nagsalita si An Jingyao, diretso ang tingin kay Lin Tianhao, habang sinasabi niyang siya lamang ang may kakayahang gumawa nito sa kasalukuyan. Sa likuran, pilit pang humahawak ang grupo, ngunit ramdam na nilang hindi na sila magtatagal. Mariing nagpaliwanag si An Jingyao na ang pagbabago ng anyo ng Shadow Army ay nangangailangan ng napakalakas na psychic power, isang antas na kahit ang kanyang lolo noon ay bahagya lamang na nakamit. Habang nagsasalita siya, baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan at pag-aalala. Tahimik na tumango si Lin Tianhao, mababa ngunit buo ang tinig nang sabihin niyang naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Sa sumunod na sandali, habang lumalagablab ang aura niya tumindig siya, at iniutos kina Kinger at Lixu na siya muna ang tabingan habang ihahanda niya ang susunod na hakbang. Biglang sumiklab ang gintong aura sa buong katawan ni Su King, nagliyab ang hangin sa paligid niya habang ramdam ng lahat ang bigat ng kapangyarihang unti-unting bumubuo. Sa isang iglap mabilis na sumugod si Su King sa Elite Boar King, dinudurog ang lupa sa bawat hakbang. Kasabay nito, kumilos ang grupo, pinigilan ang halimaw habang ang isa sa Shadow Army tuluyang naglunsad ng kanyang dalaw. Mula sa itaas, bumagsak ang isang dambuhalang sandata ng anino, may kasamang bughaw na liwanag, at buong lakas na tumama sa katawan ng Boar King. Umalinggaw ang malakas na pagsabog habang ang makapal na balahibo at depensa nito ay tuluyang nabasag. Napadilat si An Jingyao sa matinding gulat, hindi makapaniwalang sa sarili lamang niyang pagsasanay ay napalakas ng Shadow Weapon, isang bagay na itinuturing na halos imposible. Napaatungal ang Elite Boar King sa lakas ng atake, sa pagbuka ng bibig nito mabilis na pumasok si Su King sa bunganga ng Boar King, biglang nanlaki ang mata at pinagpawisan ang halimaw alam niyang katapusan na niya. Sa isang kisap mata ay tuluyang gumuho ang dambuhalang katawan nito, nabalot ng madilim na enerhiya na mabilis na naglaho sa hangin. Sa di kalayuan, napahinto sina Zhou Sheng, Su King, at An Jingyao, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan habang ang lilang bakas ng kapangyarihan ay unti-unting bumabagsak sa lupa. Isang tanong ang sumagi sa kanilang isip, paano ito napatay sa isang iglap? Sa gitna ng lugar, nakatayo si Lin Tianhao, tahimik at kalmado, habang ang mga Shadow Army niya ay nakaluhod sa harapan niya nagbibigay galang sa kanya. Sa loob-loob niya, hindi rin niya inasahan na ganito magiging kapaki-pakinabang ang Shadow Army. Napatingin sina Su King at Zhou Sheng sa isa't isa, kapwa may halong pagkabigla at pag-aalinlangan, habang tinatanong ang kanilang sarili kung totoo nga ba ang kanilang nakita, dahil sa antas ng kontrol na ipinakita ni Lin Tianhao, tila imposibleng. Dapat daan-daang taon bago niya makontrol ang Shadow Army. Bahagyang umubo si An Jingyao at sinubukang ipaliwanag, sinasabing baka nagkataon lamang iyon, sabay ibinunyag na ang Shadow Army ay may kakayahang magsagawa ng reconnaissance gamit ang Shadow Ink, isang bihirang kakayahan na kayang tumawid sa anumang lupain. Magalang na lumapit ang isa sa mga Shadow Army at mahinahong, inilatag ang isang iginuhit na mapa, malinaw at detalyado. Dahilan upang mapatingin si Lin Tianhao sa kanya nang may pagtataka at tanungin kung ano ang kanyang sinabi. Napadilat si Lucy at hindi maitago ang gulat, tinanong kung paano nagawa ni Lin Tianhao na maunawaan at magamit ang kakayahang iyon at kung kailan pa niya naiguhit ang buong mapa ng paligid. Habang hawak ni Lin Tianhao ang itim na mapa, napansin niyang hindi ito kumpleto. Nagtaka siya kung nasaan ang natitirang bahagi. Ipinaliwanag ni An Jingyao na ang Rift Valley Black Abyss ay nagbubukas lamang isang beses kada 500 taon, at dahil sa sobrang hirap nito, wala pang nakakakuha ng buong mapa hanggang ngayon. Sinabi rin niya na mababa pa ang level ng Shadow Army ni Lin Tianhao, kaya hanggang 3,000 metro lang ang kaya nitong i-scout. Gayunpaman, kahit ganoon, ito na ang pinakamalaking mapa na nakuha sa loob ng daan-daang taon. Dahil dito, naisip nila na baka natutupad na ang propesya. Pagkatapos ay tinanong ni An Jingyao si Lin Tianhao kung ano ang level ng summoning book niya. Nagulat si Lin Tianhao at inamin na hindi niya alam kung ano yon. Ipinaliwanag ni Lucy na ang summoning book ay entry-grade na libro na ibinibigay kapag nagrehistro sa Summoner Association. Ngunit kalmado lang na sumagot si Lin Tianhao na may libro siya, pero ibinigay lamang iyon ng kanyang guro at hindi mula sa Summoner Association. Sa harap ni Lin Tianhao, hindi maitago ni Zhou Sheng ang kanyang pagkagulat habang nakatingin sa hawak niyang aklat. Hindi niya inakala na ang isang sirang bagay ang ginamit ni Lin Tianhao para tapusin ang nightmare difficulty ng Cold Abyss. Sa isip niya, baka totoo nga ang mga chismis na may kakaibang talino ang binatang ito.
Tahimik na inilabas ni An Jingyao ang isang makapal na pulang libro at iniabot ito kay Lin Tianhao. Sinabi niyang may isa pa siyang libro at dapat niya itong kunin. Bahagyang nagulat si Lin Tianhao at tinanong kung paano niya ito gagamitin. Simple lang ang sagot ni An Jingyao, lagyan niya ng magic ang libro. Napatingin si Lin Tianhao sa hawak niyang aklat at napaisip kung mana ba ang dapat niyang ipasok. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang pulang enerhiya sa paligid ng libro. Ang hiyas sa gitna nito ay biglang nagliwanag at ramdam ang unti-unting paggising ng isang sinaunang kapangyarihan. Sa sobrang lakas ng presensya, napaatras si An Jingyao at nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyan pinagpawisa. Kasunod nito, biglang lumuhod sina Lucy at Zhu Sheng ang prinsesa. Walang pag-aalinlangan, sabay nilang ipinangako ang kanilang walang hanggang katapatan kay Lin Tianhao bilang Lord Summoner. Nanlumo at pinagpawisan tuluyang napatigil si Lin Tianhao. Habang nakaluhod ang tatlo, biglang nagliwanag ang hangin sa harap ni Lin Tianhao at isang pulang liwanag ang sumabog mula sa lupa at nararamdamang napakalakas na presensya. Napatitig si Suking at Lixuy sa likuran, baka sa kanilang mga mata ang matinding gulat at hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa ere, biglang umikot ang pulang aklat, kusang bumukas ang mga pahina at nilamon ng pulang liwanag ang paligid habang nakatingala si Lin Tianhao, litong-lito kung ano ang nagising niya. Habang tumatama ang liwanag sa kanyang mga mata, may kakaibang anyong unti-unting nabubuo sa loob ng enerhiya, isang nilalang na balot ng madilim na aura at kumikislap ng dilaw na kidlat, sapat para maramdaman niyang hindi ito ordinaryong summon. Sa kanyang isip, mabilis na pumasok ang kaalaman, at malinaw niyang naunawaan na ang aklat na hawak niya ay nagtatala ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga summon. Nang tuluyang bumukas ang pahina sa harap niya, lumitaw ang detalye ng nilalang na kanyang tinawag, isang devil slime na may mataas na antas, malinaw ang lakas, kakayahan, at katapatan nito sa kanya. Dahilan upang mapatigil si Lin Tianhao sa paghina sa sobrang pagkabigla, dahil ngayon pa lang niya lubos na naintindihan kung gaano kalakas at kahalaga ang aklat na napunta sa kanyang mga kamay. Habang nakatitig si Lin Tianhao sa box na pahina ng aklat, unti-unting luminaw sa kanyang isipan ang detalyadong impormasyon tungkol sa isang summon, isang ice unicorn na nakatali sa kanya. Hindi pa nagbabago ang anyo, ngunit may mataas na antas ng pagiging malapit, malinaw ang tibay, lakas, bilis, at mga kakayahang kayang mangakit at umatake, pati ang isang ultimong kapangyarihang tinatawag na Rainbow Horn. Doon niya tuluyang napagtanto na ang aklat na hawak niya ay kayang itala ang lahat ng impormasyon ng kanyang mga summoned beast, parang isang buhay na talaan na walang kapantay. Tinawag siya ni An Jingyao, halatang nag-aalala, habang si Lin Tianhao naman ay bahagyang napayuko, pilit inaayos ang kanyang paghinga bago sabihin na ayos lang siya. Tumayo siya at mariing nagtanong kung ano talaga ang alam nila tungkol sa aklat na ito. Tahimik na ipinaliwanag ni An Jingyao na kahit sila ay hindi rin alam kung paano ito gamitin, tanging ang alam lamang nila ay iniwan ito ng isang sinaunang pantas. Kasabay ng kanyang paliwanag, sumagi ang larawan ng isang madugong labanan, mga wasak na sandata at bumagsak na mga mandirigma, at ang unti-unting pagkawala ng kaalaman tungkol sa mga summoner matapos ang digmaang iyon. Idinagdag pa ni An Jingyao na ang aklat ay umikot sa loob ng 500 taon at kamakailan lamang natagpuan ng kanyang lolo, na itinuring itong isang mahalagang kayamanan sa buong buhay niya. Habang nagsasalita si An Jingyao, tahimik niyang ikinuwento na ang kanyang lolo ay ginugol ang buong buhay sa pagsasaliksik sa aklat at sa huli ay nagawa lamang nitong bahagyang pagniningin ang hiyas. Sumunod, ipinaliwanag ni Lucy na kahit ang dating hari ay maliit na bahagi lang ng aklat ang kanyang naunawaan, ngunit kahit ganoon ay naging isa na siya sa pinakamalalakas na tao sa mainland. Dahil dito, malinaw na ang aklat ang tanging pag-asa para muling makabangon ang mga summoner matapos ang malaking sakuna. Sa mga sumunod na alaala, makikita ang mga tao na nakaluhod sa harap ng hari, at dahil sa kanyang pagsisikap, nanatiling iginagalang ang pamilyang Dupont. Ngunit bago pumanaw ang dating hari, desperado siyang maghanap ng isang summoner na mapagpapasahan ng kanyang pamana, sa kasamaang palad ay nabigo siya. Pagkaraan noon, naging mas mapangahas ang mga karatig na bansa, at sa gitna ng dilim at pagkawala, napilitan silang hanapin si Lin Tianhao at umasa na matutulungan niya sila. Habang nakayuko ang tatlo, diretsahang nagsalita si An Jingyao, humihingi ng tulong, at nangakong maglilingkod ang buong pamilyang Dupont basta tulungan lamang sila ng Lord Summoner. Napakunot noo si Lin Tianhao at mariing sinabi na kanina lamang ay sinusubok pa nila siya at ngayon ay humihingi na ng tulong.
Agad namang yumuko si An Jingyao at inamin ang kanyang pagkakamali, handang tumanggap ng parusa. Sumunod si Lucy sa paghingi ng tawad, sinabing sa loob ng maraming taon ay naghanap sila ng kahalili, ngunit ang lahat ng natagpuan ay alinman sa walang talento o mga manloloko. At kahit ibinigay ng pamilyang hari ang lahat ng kanilang yaman at suporta, wala rin itong napala, kaya ngayon ay wala na silang kakayahang magsugal pa sa maling pag-asa. Biglang napuno si An Jingyao at galit na sinigawan si Lucy na tumahimik na, baka sa mukha niya ang kaba at takot na baka muli silang mapahiya. Ngumiti lang ang bida at may halong biro, ngunit seryosong tanong na binitawan, kung hindi ba sila natatakot na baka peke rin siya, tulad ng mga nauna. Agad namang tumanggi si An Jingyao, halos mapasigaw, at sinabi niyang siya lang ang nag-iisang taong nagpalabas ng ganoong kaliwanag na liwanag mula sa hiyas sa loob ng daang taon. Ayon sa kwento ng kanyang lolo, kung sino man ang kilalanin ng aklat bilang tunay na may-ari, siya ang magiging hari ng maharlikang pamilya ng Dupont. Napaisip ang bida at nagtanong kung wala bang ibang sumubok gumamit ng aklat noon. Ipinaliwanag nila na marami ang nagtangka, ngunit ang mga iyon ay nakatali na sa mabababang uri ng treasure book. Dagdag pa ni Zhu Sheng, kapag ang isang summoner ay nakapag-bend na, hindi na siya maaaring gumamit ng mas mataas na aklat hanggat hindi niya naaabot ang susunod na yugto. Sinubukan din nilang pilitin ang pagbibigkis noon, ngunit nauwi lamang iyon sa kapahamakan. Sa isang alaala, makikita ang aklat na nilalamon ng apoy, patunay ng kabiguang dulot ng kasakiman. Kaya hindi na sila muling nangahas. Doon napangiti ang binata at kalmadong sinabi na hindi sila dumaan sa Summoner Association, kaya direktang nagtagumpay ang pagbibigkis. Napatingin si An Jingyao sa kanya, naguguluhan ngunit puno ng pag-asa, at mahina niyang sinabi, ibig sabihin ba nito, karapat-dapat talaga siya.